Kasi ay lumalakad, habang tayo ay nagkikip moving forward, mayroong mga may mga na-encounter tayo na mga discouragement, na-encounter tayo mga disappointments, mga problema, di ba? Mga temptations, mga trials, di ba? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon na stand firm sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi rin po tayo mag-stand firm, madali po tayong mabuwal. But then, ang pinakamaganda dito, kasama pa rin po natin ang ating Panginoon, although sometimes nag-waver yung mga pananampalataya natin. And ang i-share ko po sa inyo ay yung aking clicker nandun. Yan, thank you, Sis Ayet. Ang i-share po natin ngayon ay pakibasa nga po. Stand firm in the faith. In your faith, di ba? So, parang sa puno lang puno, halimbawa yung punong mangga. Di ba? Kapag malaki siyang puno, rooted yan eh. Talagang yung ano niya, yung foundation niya, yung roots niya, talagang ano yan, deep. Di ba? Hindi siya basta-basta matutumba kahit na anong bagyo yung dumating. At dapat po, ganun din po tayo. Ang foundation po dapat natin ay ang ating Panginoong Jesus. Kung ano ang relasyon meron tayo sa Kanya. Di ba? Alam ko po, I believe na bawat isa po sa atin, alam ni Lord kung ano kung anong relasyon meron tayo sa Kanya, kung gaano ito ka-deep, kung gaano ito ka-shallow, alam din lang lahat ng Panginoon yun. So, si Lord po, wala po tayong may tatago sa Kanya. So, mag-desire po tayo na maging rooted yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Amen, di ba? So, yung faith po natin dapat rooted sa ating Panginoon. And sabi po ito po yung ating theme verse, be on your guard. Sabi, stand firm in the faith, be courageous, maging matapang, be strong, maging malakas, do everything in love. Diba? So yan lang po yung pag-uusapan natin. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Yan po yung idadissect natin ngayon. Yan. Ang una po nating point is, be watchful. Stay spiritually alert. Alam niyo po, stay spiritually alert. Ano po ibig sabihin nito? Be watchful. Kasi po, ang roaring lion, lagi po siyang nandyan. Ang mga disappointment, nandyan lagi yung mga, di ba minsan sa trabaho lang, konting sabi lang ng amo mo, minsan nadi-discourage ka na kaagad, di ba? O kaya pagka sasakay ka sa bus, kunwari naapakan lang yung paa mo, nagagalit ka na, di ba? So, di ba, kahit na mga ganun lang, nagkakaroon po tayo ng nagkakaroon tayo ng emotion na nagagalit, nadi-discourage tayo sa mga nararanasan po natin. Pero bilang Kristiyano po talaga, dapat may ipamuhay talaga po natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi diyan, stay spiritually alert. Amen po ba yun? Amen. Sabi po unang-una, nakinuha po natin yun, be watchful is be on guard. Be on guard. Be watchful. Ang sabi po ni Jesus doon sa Matthew 26:41a, sabi po niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Yan po ay lagi niyang sinasabi sa kanyang mga disciples. Diba? Sabi niya, sige, punta tayo dun sa liblib na lugar. Pumupunta sila, kasama niya lagi yung tatlo. Diba? Si James, si John, at si Peter. Kaso lang, lagi silang inaantok. Lagi silang natutulog. Diba? At alam din ni Lord kapag inaantok kayo. Ngayon. Diba? So, sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi po, kung hindi po tayo nananalangin, hindi po tayo nagbabasa ng salita ni Lord, madali po talaga tayong ma-fall sa temptation. Tama po ba? Amen. Tama, di ba? Kasi dapat po, rooted tayo sa salita ni Lord at yung relationship natin sa Kanya, dapat kinakausap natin si Lord lagi. Sino po yung nakikipag-usap kay Lord dito na kahit nasa bus siya, kahit nasaan siya, yung parang nag-aatoy lagi siya ng prayer na, Lord, bantayan mo ako, Panginoon, yung gano'n. Yung bang yung talagang spiritually alert ka
dun sa presensya ng Panginoon sa iyo. Amen ba yun? Meron po ba dati gano'n? Amen sa buhay nyo kapag ganun po talaga, di ba? Na lagi nating nararamdaman yung presensya ng Panginoon sa buhay natin kahit na nasaan po tayo. Yan, sa 1 Peter, sabi po dyan, 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Sabi niya, your enemy, sino yung enemy natin? The devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ibig sabihin po niyan, si Satan po, si devil, hindi lahat kaya niya i-tempt. Kasi sabi diyan, looking for someone. So, ibig sabihin, naghahanap siya ng mga mahihina para yun talaga yung i-devour niya. Diba? O kaya naman, tayo din. Kapag malakas ka, pag alam niya na on fire ka, bigla na lang na nadi-discourage ka. Bigla na lang na bumubulong sa'yo ang Satan, di ba? Bumubulong sa'yo na, oy, hindi ka pinansin, oy, hindi ka man lang in-appreciate. Yung ganon, di ba? Pero on fire ka eh. Pero si David, talagang maghahanap yan. Maghahanap siya yung kayang-kaya niyang i-devour. At kapag na-devour ka niya, talagang madi-discourage ka. And dapat yun ang mapaglabanan po natin. Kaya nga po, dapat punong-puno tayo ng salita ng ating Panginoon. Sabi pa dyan, be alert. Di ba? Sabi din ng ating Panginoong Jesus kanina, watch and pray. Di ba? So nandun po talaga yung warning kasi ang dami pong ino-offer ng mundo ngayon. Tama? Makaligtaan mo lang manalangin. Nako. Di ba? Pagka nagtrabaho na tayo, mas lalo ngayon, di ba? Ang daming nahuli ng mga artista. Di ba? Diyan. Di ba? Nagkakaroon tayo ng takot. Pero dapat wag po tayong matakot. Ano pong gawin natin? Lumapit tayo sa ating Panginoon. Pray, pray, and pray for protection. Amen po ba yun? Diba? Watch and pray, sabi ni Jesus Christ. And sabi ulit ni Peter, be alert and of sober mind. Sabi pa rin niya, your enemy, the devil. Diba? Nandyan po talaga kahit na alam niyo po ba na ang devil, alam din po niya ang salita ng ating Panginoon. At ginagamit din po niya yun minsan para tayo ma-discourage. O, di ba sinasabi dito sa ganito, bakit hindi ka naman pinagpapala? Di ba may mga ganon? O bakit, di ba sabi niya, yung healing para sa inyong lahat, bakit may sakit ka pa din? Di ba, ginagamit din talaga ng devil ang salita ni Lord para tayo ma-discourage. But then, kapag po firm yung ating pananampalataya, yung relationship natin kay Lord, hindi po tayo basta matutumba. Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan. Sabi po dyan, the Christian life is a battlefield. Hindi po kasi nangako si Lord na bed of roses ang ating pamumuhay dito. Di ba? Sabi nga niya, in this world you will face many trials and tribulations, but take heart, I have overcome the world. Sabi po ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po na mayroon at mayroon po tayong mga pagdadaanan. Kasi ultimo si Jesus Christ, di po ba? Tinempt po siya ni Satan. Di ba? Diyos na po siya eh. Anak po siya ng ating Panginoon. But then, ano po ginawa ni Jesus Christ? Di ba? Nilabanan niya yung temptation ni Satan through God's Word. Diba? Kaya naman po tayo, labanan din po natin yung mga temptation, yung mga pagsubok na nararanasan natin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Amen po ba yun? Kaya nga po, napaka-importante na mayroon po tayong salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, alam niyo po yung mga pinapasa ko po sa inyo na verses. I-meditate niyo po yun. Pati yung verses na yun po pwede niyo pong i-memorize para magkaroon po tayo talaga ng yung sandata na dala-dala natin lagi. Pag nag-memorize po kayo, i-meditate niyo na rin po yun. And habang minemeditate niyo, ina-understand niyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. At dapat po isang linggo yan. Alam niyo, yung sa isang linggo na yan, pag na-memorize mo yan, yung parang sinasabi mo na lang na hindi mo na nakakalimutan. Kasi kapag memorize mo ng ngayon lang, sigurado, kinabukasan, limot mo na. Diba? So, kailangan po, tutukan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kasi po, si Lord, tutok na tutok po siya na pinagpapala tayo. Amen po ba yun? Amen. Amen. Siya po nagpo-protect sa atin, di ba? Amen. Sabi dyan, the enemy is always looking for a chance to attack through distraction, discouragement, or deception. That's why Jesus said, watch and pray.
Di po ba? So, dapat po ma-establish natin yung prayer life natin sa ating Panginoon at ma-establish din po natin yung ating devotion para sa ating Panginoon. Amen po ba yan? Amen? Amen. Yan. Life lesson, be alert in prayer and in your walk with God. Don't let your guard down spiritually. One moment of carelessness lang yan can open the door for the enemy. Pag pinapasok mo, kapag na-discourage ka, kapag mayroon kang napagdaanan at hindi mo yun talaga nag-guard yung heart mo or nag-guard yung mind mo, talaga pong papasok ka agad si Satan. Ganun po siya kabilis, di ba? When you stay watchful, God keeps you standing strong. Amen po ba yun? Kaya naman po yung salita ng Panginoon, lagi ko pong inire-remind sa inyo na napakahalaga po niyan para sa ating mga anak ng ating Diyos. Anak po ba kayo ng Diyos? Amen. Di ba kapag anak po tayo, pag parang sa nanay at sa tatay, di ba, tsaka sa anak, di ba, kapag walang communication, di ba, malayo po yung malayo yung relasyon niyo ng anak mo, di po ba? Pero kapag po lagi mong kinakausap yung anak mo, lagi mo siyang yung message, lagi mo siyang pinapaalalahanan, magkakaroon po kayo ng deeper relationship. Amen? Tama, di ba? Ngayon, ganoon din po sa ating Diyos. Di ba, siya po ang ating Diyos Ama na nagpo-protect sa atin lagi-lagi, every day of our life. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Pero bakit minsan hindi man lang tayo makapag-spend ng time sa Kanya? Di ba, hindi man lang tayo makapagsabi na, Lord, ipaintindi mo itong salita mo sa akin. Di ba, dapat po, ganun din po dapat sa atin. Magkakaroon lang po tayo ng deep relationship sa ating Diyos Ama kung mag-i-spend po tayo ng time para sa Kanya. Amen po ba yun? So, manganako po ba kayo kay Lord? Kayo lang po nakakaalam dyan, di ba? So, when you say watchful, God keeps you standing strong. Next, pangalawa, stand firm, don't be moved by trials. Amen ba yun? Sino ang walang trial dito? O, di ba? Lahat tayo mayroon. Oo, lahat tayo may mga trial na pinagdadaanan. Pero sabi nga, huwag mo siyang tambayan. Daanan mo lang siya. Ibigay mo kay Lord at bahala si Lord kung ano man yung trial na pinagdadaanan mo. Sabi po sa 1 Corinthians ulit, di ba? Be on your guard. Kanina, di ba? Be watchful. Ngayon naman, stand firm in your faith sa pananampalataya ninyo. Kaya nga po, di ba? Alam niyo po, yung mga disciples, sabi nga po nila kay Jesus Christ, Rabbi, sabi nila, increase our faith. Sinasabi din po ba natin yon sa ating Panginoon na i-increase niya yung ating pananampalataya? Diba? Sa 1 Corinthians 15:58a, sabi po dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. So kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, let nothing move you. Ang gawin po natin ay ibigay natin kay Lord. Amen ba yun? At pag ipinagkatiwala mo sa Kanya, huwag mo nang balik-balikan. Talagang yung sabi doon sa Proverbs 3:6, di ba, na trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, pag binigay mo sa Kanya, bigay mo talaga ng todo, huwag mo nang balikan at hayaan mo na si Lord ang mag-work dyan. Hayaan mo na si Lord yung kumilos dyan sa sitwasyon mo. Tama po ba? Kasi wala pong nakalagay sa Bible na I will help you if you will help yourself. Wala pong sinabing ganun ang Panginoon sa Biblia. Tutulungan kita, anak, kapag tulungan mo yung sarili mo. Hindi niya sinabi ang ganun. Ang sabi ni Lord, ibigay mo yan sa akin dahil ako ay nagmamalasakit sa'yo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, wala kayo makikitang verse na sinasabi niya, help yourself and I will help you. Walang ganun. Ang sabi ni Lord, bigay mo sa akin yung mga problema mo at ako ang bahala dyan. Ako ang kikilos dyan. Di po ba? Amen po ba yun? Kasi kapag sinabing gano'n na, sige, tutulungan kita pag hindi gano'n ang ating Panginoon. Ang gusto niya, siya ang bahala sa lahat ng pinagdadaanan natin. Dapat siya ang in control lahat ng pinagdadaanan natin. Amen po ba yun? Amen. So next time po, pagka ibinigay nyo kay Lord, huwag kayong mag-doubt.
talagang ibigay niyo po sa Kanya wholeheartedly kasi po siya ang kikilos sa sitwasyon natin. Amen? Amen. Next po, Psalms 125:1. Sabi po dyan, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. So, inihahalin tulad po ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, na kapag sila ay nagtitiwala ng buong puso sa ating Panginoon, ay para silang mga Mount Zion. Alam niyo po, para silang mga bundok na hindi basta-basta matutumba. Amen po ba yun? Alam niyo po yung mga bundok, di ba? Kapag ganyan po ang pananampalataya natin, na mas maganda po yung buhay natin. Pag binibigay natin lahat kay Lord. Amen ba yun? Yan o, which cannot be shaken. Hindi ka masishake kung ang pananampalataya mo ay kagaya ng isang bundok, di ba? Yung Mount Zion, di ba? So, yun po yung sinasabi diyan na ipagkatiwala, magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan yung sarili natin na ano ba to? Na matumba, di ba? Kasi po kahit po si Daniel, di ba? Si Daniel po, di ba, itinapon po siya sa lion's den. Diba? Pero, buong-buo po yung yung pagtitiwala niya sa Panginoon na ililigtas siya ng ating Panginoon. Tama po? Amen. Kung nabasa niyo na po yung kwento ni Daniel, itinapon po siya sa lion's den at marami pong lion doon. Alam niyo po ba na sabi nila parang dalawa yung nakikita nilang tao doon. Sino po yung isa? Ang ating Panginoong Jesus. Prinotektahan po niya si Daniel. At nung kasi si Daniel, mahal na mahal siya ng hari eh. Ngayon nung ipinatawag na si Daniel, nandiyan ka ba? Buhay ka ba? Sabi niya. Kasi buo din yung paniniwala ng hari na hindi pa babayaan ng ating Panginoon si Daniel. Kaya naman nung tinawag niya, sabi niya, okay, sabi niya, buhay po ako. Alam niyo po, nung itinapon yung mga pamilya, nung mga nagtapon kay Daniel doon, alam niyo, yung hindi pa man po nakakarating yung bodies nila doon sa sinakmal na po sila ng lion. Diba? So, ganun po tayo kaprotektado ng ating Panginoon kung nagtitiwala po tayo sa Kanya na buong puso. Amen ba yun? Amen. Amen. Kahit po si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, di ba itinapon din po sila sa burning furnace. Yung pugon na talaga namang yung apoy doon, pagpasok mo pa lang, talagang patay ka na. Di ba? Pero ano po nangyari? Ang nakita na naman po nila, 4 sila. Sino yung pang-4? Si Jesus pa din. Di ba? Prinotektahan pa rin nila sila. At nung inilabas sila doon, walang amoy sa kanila na usok o tapos nung itinapon ulit yung mga nagtapon sa kanila doon, sunog agad, di ba? Ganun po ang protection ng ating Panginoon sa atin. Kaya naman po, ipagkatiwala po natin lahat sa Kanya. Amen? Yes. Yan. To stand firm means to remain faithful even when life gets hard. Hindi alam niyo to, kasi minsan, napapansin ko din, kahit sa noon pa, na kapag may pinagdadaanan ng isang mananampalataya, ang naapektuhan ay yung pagsaserve niya kay Lord. Doon siya nanghihina. At gustong-gusto po yun ng devil, na kapag hindi ka na nagpapatuloy na nagsaserve kay Lord. Di ba? Meron sometimes na, yung bang, ay, hindi mo na ako magsisimba kasi hindi ako napansin. Ay, hindi mo na ako magsisimba kasi may pinagdadaanan ako. May mga ganun po tayong times eh. Pero hindi po dapat. Dapat, the more ka pa mag-serve kay Lord, the more pa na lumapit ka sa Panginoon kapag may pinagdadaanan ka, huwag mong ilayo yung sarili mo kay Lord. Kasi ayaw niya po yun. Ang gusto niya, mas lumapit ka pa sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. So, yun po ang gawin natin. It's not about the absence of problems, but the presence of God in the middle of them. Andun po ba yung presence ng Panginoon kapag kayo ay may mga trials na pinagdadaanan? Ini-include niyo po ba si Lord sa mga problema niyo? Diba? Kailangan po si Lord yung nagmamaniobra sa buhay natin. Kailangan po si Lord yung sentro ng ating buhay. Kaya naman po, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya.
di ba, sa throne of grace. Kasi po siya po talaga yung makakatulong sa atin. Amen? Amen. Amen. Next, life lesson, your stability in life depends on your faith in God. At gaano po ba kalaki ang pananampalataya natin sa ating Panginoon? Not your situation. When your foundation is Christ, no trial can shake you. Tama po ba? Kahit ma-shake ka, pero alam mo, nandiyan pa rin si Lord para sa'yo. Amen po? Amen. Storms may come, but your faith will stand. So, ganyan po dapat katibay yung pananampalataya natin na kahit may mga storm tayong maranasan, nagtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoon. Nananampalataya pa rin tayo sa Kanya. Amen? Next po, be strong and courageous. Face every battle with faith. Amen? Dapat po yung pananampalataya natin ang gamitin natin. Alam niyo po, sabi po dun sa Matthew, sabi po doon na kahit kasing liit ng mustard seed, yung pananampalataya mo, it can move mountains. Amen po ba yun? Kaya po kahit na maliit pa yung pananampalataya niyan, gamitin mo yan. Gamitin mo yan sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Amen po ba yun? Dapat po yun yung makita natin, that kahit na ang liit-liit pa ng pananampalataya natin, Lord, gagamitin ko to and increase my faith. Dapat po yung desire natin. Amen po ba yun? Face every battle with faith. Ayan, may nagre-read. Sa 1 Corinthians pa rin, sabi po dyan, be courageous, be strong. Ano po ang courageous? Maging matapang at maging malakas po tayo, ano man yung pinagdadaanan po natin. Sa Joshua 1:9, sabi po dyan, ang sabi po kay Joshua, sabi po yan, nung binigay na ni Moses sa kanya yung leadership. Sabi po, have I not commanded you? Sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Huwag matakot. Do not be discouraged. Huwag kang ma-discourage. For the Lord your God will be with you wherever you go. Diba? Kahit saan ka magpunta, si Lord pa rin ang kasama mo. Amen ba yun? Nandyan pa rin siya para sa'yo. Ang sinasabi lang dito, be strong, be courageous. At paano po tayo magiging strong? Paano po tayo magiging courageous kung wala po tayong relasyon sa ating Panginoon? Kaya kailangan po talaga alam natin ang salita niya. Amen po ba yun? Alam niyo po, kasunod, yung sinabi pa nga dyan na keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night. Diba sabi niya, so that you will be careful to do everything written in it. And you will be successful, sabi niya, and prosperous. Alam niyo po, sabi doon, hindi naman sikreto sinasabi na ng Panginoon talaga na magiging successful ka, magiging maganda ang buhay mo kapag nag-meditate ka ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya naman po, magkaroon po tayo ng desire to meditate the Word of God, to read His Word. Amen po ba? Yun po talaga yun lang po talaga yung nais ng Panginoon. Yung makilala natin siya ng mas deeper pa. Amen? Yan. Di ba napakagandang promesa nun na the Lord is with you wherever you go. Kahit saan ka magpunta. And sabi po dito, Psalms 28:7, the Lord is my strength and my shield. Siya po talaga, wala nang iba. Siya po ang strength natin, siya po ang shield natin. Kaya naman po, dapat magrema ito sa ating mga puso. Amen? Amen. Next, your true strength comes from God. Ito yung totoong kalakasan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Courage is not the absence of fear. It's trusting God in the face of fear. Amen po ba yun? Amen. Na kahit meron kang pinagdadaanan, kahit na ang dami mong hinaharap na mga pero po, kapag nagtatrust ka sa Panginoon, that is courage. Courageous ka po. Matapang ka po. Bakit? Matapang ka kasi kasama mo si Lord. Amen? Amen. Yan. Life lesson, when you rely on God's strength, you can face giants with confidence. Alam niyo po si King David, di ba? Nung hinarap niya si David at saka si Goliath, di ba?
physically, hindi po malakas si David kasi batang-bata pa po siya noon. Ano po ang meron siya? Yung presence at pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Kaya niya po natalo si Goliath. Kahit si Goliath ay pagkalakalaking tao, kumbaga, giant po siya talaga eh. Pero, hindi po yung hindi po physically yung ni David dito eh. Kasi wala po siya kung physical lang ang pag-uusapan. Dahil maliit po siyang binatilyo. Pero, dahil alam niya na kasama niya ang Panginoon. Alam niya na magagapi niya si Goliath dahil sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Dapat po ganun tayo. Kagaya ni King David, nandun po talaga yung pagtitiwala niya kay Lord. Na, kaya nga, the battle is the Lord's. Sabi niya, the battle is the Lord's. Dapat po, yun yung sabihin natin kapag may pinagdadaanan po tayong battle. Lord, this battle is yours, Panginoon. Hindi ko battle ito, battle mo ito, Panginoon. Anong gagawin mo sa problema kong ito, Lord? Ganun po dati, hindi yung, Lord, anong gagawin ko dito, Panginoon? Bakit ganito yung problema ko? Hindi ganun. Di ba? Ang dapat po sabihin natin, Lord, anong gagawin mo sa problemang ito? Di ba? Lord, ikaw po ang bahala dito. Ipinahintulot mo na mangyari ito, pero alam ko, I believe, Lord God, na ikaw ang bahala dito. Amen po ba yun? Amen. Amen. Parang humihina. Amen. Your weakness becomes your testimony when God's power works through you. Amen? Amen. Yan. Kaya kahit na nanghihina po tayo, pero kapag alam mo na nasa iyo ang Panginoon, lalakas ka po talaga. Yung kapayapaan niya, mararamdaman mo yan. Amen? Amen. Yan. Last, do everything in love. Let love be your motivation. Alam niyo kung gaano kayo kamahal ng ating Panginoon. Kung alam po natin kung gaano niya tayo kamahal, alam niyo po, ang mangyayari, gagawin po natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kasi po, ang nagmo-motivate sa atin ay yung love ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po ba kung gaano tayo kamahal ni Lord? Amen. Ano po ang patunay? Binigay niya ang bugtong niyang anak. Ano pa? Yung cross, di ba? Kapag nakikita niya ang cross na yan, yan po yung patunay of His great love for us. Amen? He demonstrated Amen. His love. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Nabayubay siya sa cross para sa atin, hindi para sa Kanya. Alam niyo po, nabayubay siya para po may balik tayo sa ating Diyos Ama. Wala siyang kasalanan, hindi niya alam magkasala. Walang kasalanan sa Kanya, pero naging kasalanan siya dahil sa ating mga pagkakasala. Ganun po kamahal tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat po naiintindihan nyo na kung gaano kamahal ng ating Diyos Ama ang bugtong niyang anak, ganun din po niya tayo kamahal. Bakit? Ibinigay niya po ang bugtong niyang anak na sa atin, di po ba? Kaya naman po, walang ipagkakait si Lord sa atin. Kung ang kanyang bugtong na anak ay hindi niya ipinagkait, hindi rin po niya ipagkakait yung mga bagay na ninanais po natin. Amen ba yun? Amen. Amen. Yan. Sa 14 na po yan, sabi po pa rin, do everything in love. Diba? Napansin niyo po, dito ko po lahat kinuha yung ating mga pointers. Ang una, be on your guard, be watchful. Pangalawa, stand firm. Pangatlo, be courageous and be strong. Pang-apat, do everything in love. Amen ba yan? Yan. Sa 1 Corinthians 6:14, pinaalalahanan pa rin po tayo. Basahin nga po natin yan. Let all that you do be done in love. Love. Amen ba? Amen. Dapat lahat po ng ginagawa natin ng may pagmamahal. Kagaya ng pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko minsan, di ba, do it for the Lord. Do it for the Lord. Huwag niyong gawin para sa akin. Do it for the Lord. Kasi siya yung nagmamahal sa iyo ng tunay at ng tapat at walang hanggan. Amen po ba yan? Amen. Amen. Yan. Alam niyo po, napaka-easy po lang yan para hindi niyo ma-memorize. Di po ba? Let all that you do be done in love. Amen? Amen. Lahat daw ng gagawin po natin, hindi daw, lahat ng gagawin natin, gawin natin ng may
pagmamahal, pag-ibig, di ba? Yan, so, naulit. Yan, bakit naulit? Ay, baliktad pala ako. Yan, sa John 13:35, sabi po ng ating Panginoong Jesus, "By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Kapag nagmamahalan po tayo, di ba? Alam nila, alam na, di ba? That you are my disciples. Hindi nga lang po tayo disciples ngayon eh. Anak po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, di ba, nagkaroon po tayo ng right to become children of God. Amen? Amen. Amen. Di ba? Una po tayong minahal ng ating Panginoon bago po tayo nagmahal sa Kanya. Kaya nga po sabi niya, if you love one another, alam na nila na tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya nga po, huwag natin sasabihin, tao lang ako. Di ba sinabi ko na po sa inyo? Dati, tao lang ako eh. Kasi yun po yung magiging ano ni Satan. Yun po yung magiging ano ni Satan sa inyo, yung, Contact point. Contact point. contact point, yun. Magiging contact point ni Satan kapag sinabi mo na, kasi, ako eh, tao lang ako. At yun din yung magiging dahilan mo para hindi mo magawa yung magbasa ng salita ni Lord, yung mag-pray. Kasi tao lang kasi ako, Lord, eh, hindi ko kayang gawin to. Hindi po. Diba? Dapat anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Sabihin nyo nga ba sa sarili nyo? Anak ako ng Diyos. Kaya dapat, gagawin natin yung Magbasa. nais ng ating Panginoon. Hindi ko nais. Nais ng ating Panginoon. Amen? Amen. Diba? So, anak ako ng Diyos. Yun dahil yung yan, i-remind natin sa sarili natin. Yan. Faith without love becomes harsh and proud. Kapag walang pagmamahal, yung faith natin without love becomes harsh and proud. Kasi po, minsan, di ba, nagiging proud din po talaga tayo eh. Kapag kayong mas lalo na, kunwari, inassign kita. Tapos, kasi hindi ko kaya pa eh. Alam mo, nakatingin ka sa sarili mong kakayahan. And that is pride. Di ba? Dapat, sige, kaya ko yan, Pastora, kasi si Lord ang magpapalakas sa akin. Dapat Amen. Amen? Amen. Ayan. So, standing firm doesn't mean being stubborn. It means standing with a loving heart. Amen po ba yan? Amen. Kaya naman po, maging firm po tayo sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Amen. Pag sinabi ang devotion 1:30, dapat nandito ka na. Diba? Amen po ba yun? Amen. Pag sinabi ikaw yung mag-pray sa opening prayer, dapat alam mong ikaw. Di ba? At dapat po kapag sinabi andito, nag-post na ng schedule, dapat po nagbabasa rin tayo. Alam niyo po kung anak po tayo ng Diyos, gagawin po natin lagi kung ano yung tama. Amen ba yun? Amen. Di ba? Hindi po tayo pwedeng, hindi po na i-excuse na, kasi hindi ko nabasa eh. Kasi nagpo-post po tayo lagi. Amen po ba yun? Amen. Hindi po ako nag-ano dito Pero, kailangan din po natin magbasa talaga. Amen po ba? Amen. Yan. Tinuturuan lang po tayo ng ating Panginoon. Kasi si Lord po, God is a God of order. Ayaw niya po na nagkakagulo ang kanyang mga anak. Amen ba? Amen. Amen. Yan. Life lesson. Real strength is shown through love. Amen? But when you choose to respond with love instead of hate, you reflect Christ to the world. Faith stands tallest when it stands in love. Amen ba yun? Amen. Diba? So kahit pa, ano yung sabihin ng kapatid sa'yo, dapat ang ipakita mo pa rin sa kanya, pangunawa at pagmamahal. Hindi po natin pagchichismisan, kundi ipapanalangin po natin sila. Diba? Na maging strong din sila. Ipapanalangin natin na magkaroon din po sila ng relationship sa ating Lord. Kapag po, alam nyo, gawin po natin pagpapala yung sarili natin sa ating mga kapatid. Amen ba yun? Hindi yung para pag-usapan sila, kundi para palakasin po sila. Amen po ba yun? Amen. Diba? Huwag po tayong magsalita behind yung back
Di ba, yung huwag po tayong maging, yung hypocrite or wag po tayong mag-pretend na wala din tayong pagkakamali, gano'n. Pero, alam niyo po, mas maganda po talaga na nagpapalakasan, nagpapangalanginan po tayong lahat at nagkakaisa. Amen? Amen. Amen. Yan, faith stands tallest when it stands in love. Dapat po, lagi may pagmamahal. Ang motivation natin dapat ay yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung yung pag-ibig po natin, naku po, hindi po natin kaya mamahalin ang lahat. Diba? Pero, kung ang gagamitin mo ay yung pag-ibig ni Lord na naranasan mo at nasayo, makakaya po natin mahalin ang ating kapwa. Amen? Amen. Yan, conclusion. To stand firm in the faith means you are alert and prayerful. Sige, sabihin mo sa katabi mo, maging prayerful ka na. Ano? Parang ayaw nyo. Yan, you are unshaken by trials. Hindi po tayo nagagapi ng mga trials. Bagkos, pinapalakas po tayo ng trials. Dahil, bakit? Kasama pa rin natin si Lord. Amen? Kaya nga sabi, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Diba? Because the testing of your faith produces perseverance. Amen po? Yan. So, you are unshaken by trials. Pangatlo, you're strong and courageous in the Lord. Sige, sabihin mo sa katabi mo, magpakatapang ka, magpakatatag ka. Amen. Yan. Pangatlo, you are rooted in love. Dapat po. Rooted po ba tayo sa pag-ibig ni Lord? Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo po kung gaano kayo kamahal ni Lord? Amen. Anak po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya naman po, huwag nating sasabihin na tao lang ako. Amen ba yan? Amen. Amen. Yan. O sige, yan po. Sabihin niyo po yan sa sarili niyo. Moving forward, show your growth. Standing firm, show your maturity. So, yan. Nag-move forward po ba kayo? When you move forward, when you keep moving forward, it shows your growth. Maturity. May growth na nangyayari. Kapag hindi ka pabalik-balik sa likod mo, di ba? Yung mga nangyari na, kapag hindi mo yan binabalik-balikan, kapag nag-move forward ka na, nag-move forward, ibig sabihin, may growth na nangyayari sa buhay mo. Amen? Amen. At ito naman, standing firm shows your maturity. Kapag po, di ba, nag-stand firm tayo sa ating pananampalataya. Kapag po yung pananampalataya natin ay unshakable, mayroon pong maturity na nangyayari sa buhay po natin. Na kahit na anong trials pang pinagdadaanan mo, kahit anong discouragement, kahit na anong disappointment pa yan, kung ang iyong pananampalataya ay kasintatag ng Mount Zion, hindi ka po basta matutumbay. Amen po ba yun? Amen. At ang ito pong pinakatatandaan natin, the Lord is with us. Kasama natin siya in every battle po na nararanasan natin. Amen? Amen. Yan. So, tanungin mo sa sarili sa katabi mo kung may nag-matured na ba siya. Premature. Baka naman premature kayo. Diba? So, yun po. Ganun po ang salita ng ating Panginoon. Kaya naman po, ipamuhay natin yung salita ni Lord. Magbasa po tayo, magmanalangin po tayo lagi. At sabi po talaga ni Jesus Christ, diba? Ang sabi niya kasi, pray, pray, pray. Diba? Pray without ceasing. Maging watchful po tayo. Kasi po, yung roaring lion, nandyan lang po siya para mag-i-discourage po tayo. And wag po natin hayaang mangyari yun. Bagkos, ang sabi ko nga po, fix your eyes on Jesus. Yung pagmamahal pa rin po niya, dapat yun yung nakikita natin. So sige po, tinatawagan po natin ang ating worship team at magpuri